Matapos po ang wet season, cropping. So, marami nagtatanong sa akin kung ano po ba yung mga protocol na nararapat po dun sa iktatanim nilang nitong darating na dry season. So, matapos po natin kuhanan yung mga protocol, yung pamamaraan ng tamang pagsibol dun po sa longping variety natin, ay panibagong araw na naman po ang inyong matututunan dito po sa aking channel. At pakiconsider po ay yung ads po, wag nyo na lang pong i-escape. Yun na lang po yung konting maitulong nyo lang po sa akin. At balang araw, malay mo, ikaw ang nanonood, ikaw yung nanonood na yan, ay baka ikaw pa yung mapili ko na magkaroon ng libreng binhi pagdating ng panahon na tayo ay lumago. So ngayon, ang i-reveal natin ngayon ay mula po sa SL Agritech, mga SL varieties natin na mga protocol po na may share po sa ating mga ka-farmers, mga ka-hybrid natin. Mula SL8, SL7, SL12, SL18, 19, 20, 39, 22, 68, at iba pang SL variety na dumarating na galing po sa SL Agritech. So, dito lang yan sa aking YouTube channel, Lakbay Farm Vlog. Ano pang hinihintay mo? Tara, let's go! Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe, kahit na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. For today's video mga ka-hybrid ay isi-share natin sa ating mga ka-hybrid, mga ka-farmers natin. Sa mga nahihirapan lang na doon po sa kanilang area, yung mga protocol nitong darating na dry season, mga nagtatanong sa akin. So, pakiconsider lamang ito mga ka-hybrid. Itong munti kong maisishare sa inyo ay galing lang po ito dun sa pamphlet na aking napuslit. Yan po, nakita natin yung naging protocol nila. So, siguro dito na rin kami kukuha ng protocol para po dito sa SL39 na aming gagamitin. So, mag-iiba kami ng protocol. So, try naman namin itong sundin. Kung maging okay ba yung magiging protocol. Ayan. Parang trial lang tayo ngayon dito. Pero, siyempre, hindi naman nila ito isi-share. Kundi, hindi naman nila ito isi-share kung hindi talaga nila ilalagay doon sa pamphlet na atin na puslit. So, pakiconsider na rin din mga ka-hybrid. At i-consider din namin itong protocol nila. Kung talagang okay ba itong protocol na to. So, wala namang mawawala kung hindi natin susubukan. So, ayan. Sa mga nagtatanong sa akin, mga nahihirapan pa rin, sa mga baguhan. Ito po ay mga bago, para lang po ito sa mga baguhan. Sa mga nahihirapan pa rin, hindi alam yung mga protocol po nila, doon po, pagdating po sa mga SL variety natin. Yan po, isi-share din natin dito yung tamang pamamaraan. Yung pagpapasibol doon po sa SL variety na itatanim ninyo nitong darating na dry season. Yan po ay ano pa, siguro doon sa mga klase ng variety natin, no, hybrid man, inbreed man, yung ating i-compile dito sa ating channel na mapapanood ng ating mga ka-hybrid, mga ka-farmers natin na mai-share po natin doon po sa mga nahihirapan, tukuyin yung mga protocol po doon po sa kanilang area. At yung walang, doon po sa lugar nila, yung mga walang technician para po kausapin kung ano po yung mga po pwede pong protocol para po doon sa kanilang itatanim nitong darating na dry season. Siyempre, lalo-lalo na pag yung wala pa yung soil analysis sa kanilang lugar, ay
i-reveal natin dito sa ating channel lahat ng klaseng variety, protocol na may share po natin at susubukan nating alamin para po makatulong po sa inyong area. So kung ano po ang itatanim yung anong klaseng variety po yan mga ka-hybrid. So sa ngayon, SL variety muna tayo, yung mga pamamaraan at nitong darating na dry season at makakatulong po sa inyong area. So dito lang yan sa aking YouTube channel, Lakbay Farm Vlog. Ano pang hinihintay mo? Tara, let's go! Ayan po, isang magandang araw naman po mga ka-hybrid. Ito po yung isa sa mga pamphlet na aking napuslit mula po dun sa bilihan po namin na AgriSupply, SL Agritech. Ayan po, ito po yung kanilang gabay sa pagtatanim at pangangalaga ng SL Super Hybrid Rice Seeds. So yan, hindi na natin patatagalin, no? Ayan, babasahin na lang natin itong kanilang tip para po sa ating mga ka-farmers, mga ka-hybrid natin. So una-una rito yung paghahanda ng kamang punlaan. Ayan. So nakalagay daw dyan ay maghanda daw tayo ng 400 metro kwadradong punlaan na may taas na 4 hanggang 5 sentimetro. Maglagay din daw tayo ng 200 kilo. Ayan. Dun sa 1/2 kilos kada square meter. Yung organic fertilizer dun po sa kamang punlaan upang maging malusog daw at madaling bunutin ang mga punla at mabawasan ang pinsala sa ugat. Ayan po. Masasabi ko dyan mga ka-hybrid ay optional para sa amin yan, no? Yung dun pa lang sa organic pataba. Tama naman yan mga ka-hybrid, no? Yung kanilang diskarte para po dun sa SL. Optional dahil nasabi kong optional dahil merong mga bioenzyme at yung Amo Plant Growth Enhancer. Para po yun na-test na namin yung bioenzyme pati yung Amo Plant Growth Enhancer. Mas maganda para sa amin yung Amo at saka yung bioenzyme. Yung nakaraan nga itong tanim namin Bigante at yung Lab 777 ay yung bioenzyme ang aming in-spray naman. Yan. Yung Amo kasi medyo may kamahalan, yung bioenzyme ay may kamurahan lamang. So bioenzyme yung aming natipuan namin na spray po doon sa lupa. Para po yan po yung maganda yung pagbunot ng mga punla para yung maiwasan nga yung pinsala doon sa ugat. Yan po yung nakita namin. So maganda rin naman yung tip nila, no, yung organic fertilizer. Yan po. Dun po sa paghahanda ng kamang punlaan. So yun po yung ating may share sa ating mga ka-farmers, mga ka-hybrid. So dako na tayo dun sa pangalawa at pagsisibol o pagpapatubo ng binhi. Ayan. So ito, basahin natin, no. Gumamit daw tayo ng 15 hanggang 18 binhi ng SL Hybrid Rice Seeds kada hektarya. So yung sa amin kasi standard na ginagawa namin is 18 kilos ang palagi po namin sinasabog, piniprepare para po dun sa isang hektarya. Yan. Kasi yung 15, standard talaga 15 eh. Napansin namin dun sa kabilang 15 lang ang sinasabog nila. Tapos pag nilipat tanim, sa pagkakasi halimbawa 1:2, tundos lang, 1 tundos lang ay pwede yung 15 kilos. Pero kung 2 hanggang 3 doon sa 18 kilos ay swak na swak yan mga ka-hybrid. Yan po ang standard dyan, no? 18 kilos. So kung 20 to 21 kilos medyo sobra na yun, no? Pero okay din naman, no? Para po ay may mga halimbawa ay may namatay, may pamalit tayo dun sa mga namatay, no? O yung pagsusugot, yung ngayon sabi nga nila, no? So pagka hindi tayo nagsugot, isa sa mga paraan din, yung pagsusugot is very important para po mapalitan yung mga namatay para po sa pagsibol ulit ay makakatulong po yon sa pagdami ng mga butil. Ayan. So ayan, dun po sa lipat tanim yan. Doon naman po sa 30 to 36 kilos naman nasabog tanim. So pwede naman isabog tanim ang mga SL variety natin. So yan, nangangailangan tayo ng 30 to 36 kilos. Mas mababa ngayon, no? Kasi sa amin 40 kilos, no?
doon sa mga SL varieties na kalimitan lang nagsasabog dito, no. 36, masasabi natin tama rin yan. Doon sa 30 to 36, 35, yan no, yung baseline natin, no. Tama yan mga ka-hybrid. Isa sa mga mahalagang part ay yung pagpasensya nyo na yung mga aso, may ingay no mga ka-hybrid, no. Nakaka-istorbo. Ayan, bakit pinaka the best yung 30 to 36 ay napansin namin pag makapal yung pagsasabog mo doon sa mga hybrid, kasi ang hybrid kasi ay nangangailangan ng spacing doon sa kanyang area, no. Pagka halimbawa magkakatabi yung mga binhi, ay mahihirapan siyang mag-ugat. So ang kung marunong ka magsabog ng hindi siya makapal, so enough na yung 36 kilos para po dun sa sabog tanim ng SL Super Hybrid Rice, no mga ka-hybrid. So yan. So ang pagsasabog kasi is hindi makapal, kundi ay manipis lang. So yan. So at least masustain niya yung 30 to 36 kilos, ay swabe na yung mga ka-hybrid yung pagsasabog tanim para po dun sa mga SL variety natin. Yan. So dako na tayo doon mga ka-hybrid, no. So malinaw 'yan mga ka-hybrid, no, kung bakit 30 to 36 yung sa mga nagtatanong kung pwede ba 40, pwede naman, kaya lang sobra 'yon, no, para sa amin, no, para sa akin din. Maganda yung 36 siguro, no. Siguro mas bawas man, kahit siguro 33 kilos, no. Wag lang makapal. Yun po mga ka-hybrid, ang isa sa mga importante, no? Wag makapal po ang pagsasabog tanim. Pwede naman isabog, pero wag lang makapal. Dahil nga ang hybrid ay hindi kailangan dikit-dikit. Unless kung inbreed yan, pwede po yan, no? Kahit dikit-dikit yan, okay lang po yan, walang problema. So yan, dakot na tayo doon sa pagbababad, no, bago ipunla. Ayan po, ay paghahanda, ilipat sa sako na madaling lusutan ng tubig ang binhi bago simulan ang sumusunod na hakbang. So, ayan, makita natin dyan, no? Ayan. Ito yun. Ayan. So, makita natin sa imahe, no? Ayan. Pagbababad, hugasan at ibabad ang binhi sa loob ng 12 hours. At palitan ng malinis na tubig kada 3 oras upang maiwasan ang pangangasim nito. So, halos magkaiba rin sa sa longping natin, no, dahil medyo may pagkaselan ang longping, no. Ayan. Ayan po, ay mahalagang paalala, ay maaaring umasim daw 'yon pagka hindi natin naagapan, no, ang binhi kung hindi po ito napalitan ng tubig ng kada 3 oras. At ang pangangasim ng binhi ay may epekto sa pagsibol nito. Yan. Kaya ugaliin ang pagpapalit ng malinis kada 3 oras. Yan po mga ka-hybrid, no. So dako na tayo ngayon dun sa pagkukulob. Ayan daw, ang sabi rito is hanguin at ikulob ang binhi sa loob ng 24 hanggang 36 na oras. Ayan. Isa sa kalahating araw. Yan po ang kanyang nakakot dyan, no. Sa malilim na lugar, panatilihing nakasara ang sako ng binhi. Ayan. So halos same lang din sa longping, no. Kailangan panatilihing nakasara at malilim na lugar ang kanyang kakailanganin dito. Ayan, no. Ayan po. Ayan. So panatilihin daw nating mamasa-masa sa pamamagitan ng paglubog ng tubig ng 5 segundo kada 3 to 5 hours upang maiwasan ang pag-init ng mga binhi. Ayan. Ayos na. Ayan po. Mahalagang paalala, huwag hayaang uminit ng gusto ang binhi sa panahon ng pagkukulob. Ang matinding pag-init ng binhi ay magdudulot ng pangangasim at pangingitim nito nang magreresulta ng pagkamatay ng binhi. Ayan, siguro yung pangingitim na, yung parang amag na, no? Ayan, yun. Tandaan, sundin mabuti ang rekomendadong pamamaraan. Yan. So, yan. Mga ka-hybrid, yung kanilang
instruction. Ayan, maganda naman yung instruction nila, no? Ayan, tama naman. Ayan. So, dako na tayo dun sa pangalawang part. Ayan, pagsibol ng binhi. Ayan po, halos same lang din sa ano, no, sa longping. Hintayin daw ng 85% na ang binhi ang bumuka, pumutok at umusbong ang puting ugat. Ayan po, ayan o, ayan. Bago isabog sa kamang punlaan. Ayan po, ayan. Yan po yung mahalaga importante. Doon na tayo sa pagsasabog ng sa kamang punlaan. Ayan. Magsabog ng isang dakot ng pinasibol na binhi sa bawat metro kwadradong punlaan at siguraduhin pantay ang pagkakasabog ng binhi. Ayan po. SL8. Ayan. Sabi daw diyan ay siguraduhin daw ang punlaan ay masa-masa lamang at hindi nakalubog sa tubig bago isabog ang binhi. Ayan. So kailangan hindi ayan, no? Hindi kailangan kailangan mamasa-masa lang siya, hindi siya maraming tubig. Ayan. Ayan, sabi diyan, ilubog ng bahagya ang mga binhi sa pamamagitan ng pagpapadaan ng kahoy. Ito siya. Ito. Ayan. Tabla, dahon ng saging o anumang bagay na ibabaw ng punlaan. Mahalaga ito upang malagyan ng manipis na lupa. Ayan. Sa ibabaw ng binhi. Ayan. Sabi diyan ay magsagawa ng mga nararapat na pamamaraan upang mabigyan ng proteksyon ang mga punla laban sa ibon at daga. Ayan. Tama din, no? O kasi nga, halimbawa, no? Yung mga, kung halimbawa, maraming ibon sa lugar nyo at daga, isa sa mga kabawasan niya, no? Yung katulad na nangyari sa amin, no? Nagtalim lang kami ng, nagsample lang kami ng binhing, parang 1 kilo lang yun, no? Nangyari, nakalabas yung, hindi namin ginawa yung inbreed, hybrid yun. Ang nangyari, 1 kilo lang yun. Pagdating namin kinabukasan, wala na, ubos na. Naubos na ng ibon. Di namin alam kung ibon ba o daga yung umubos. Yan po yung maganda rin yung talagang talaga rito detalye talaga yung pagkaka nila, no. Kailangan protection talaga doon sa ibon at daga. Pagka lalagyan, tatabunan mo siya ng lupa para hindi makita ng ibon o daga. Ayan. Ayos din, ha. So, doon na tayo mga ka-hybrid sa pag-aalaga ng punla, no? Siguro din lagi daw may tubig ang kanal. Ayan, sa tabi ng punlaan upang manatili itong mamasa-masa. Ayan. At magsabog daw tayo ng 10 kilong urea, 4600, pagkalipas ng 7 araw. Ayan, 7 days. Mag-apply daw tayo ng urea. Ayan. Bago bunutin ang punla. Ayan. Mag-spray daw tayo ng BLB stopper 20 SC. Ayan. Sa mga punla bilang protection sa bacterial leaf blight. Ayan, 2 to 3 days bago maglipat tanim. Ayan, bago maglipat, kung halimbawa 19 days mo ipapabunot, magbawas tayo ng 3 araw para po mag-spray tayo doon, no? Ayan. Gumamit daw tayo ng 60 ml sa 16 liters ng tubig. Yan. One knapsack sprayer para sa isang 400 metro kwadradong kamang punlaan. Yan po, mga ka-hybrid. Kanila nga pamamaraan sa SL variety nila yan. Ayan. Yan po, dako na tayo sa ikatlong part na. Ayan, dito na tayo sa pagtatanim. Ayan, lipat tanim. Paglilipat tanim, ayan, kailangan ay maglipat tanim 18 to 21 days pagkatapos magpunla. Ayan po. Pwede yan. Bunutin nyo na ng 18 days, 19 days. Kami, 19 days. Ayan. Yung iba kasi, pagka yung dapog, dapog, minsan kasi 12 days lang yun eh. Ayan. Pwede nang bunutin. Ay, pwede nang itanggalin sa kanyang, pagkakaano ng punla, no? Ayan.
18 days. Yan, no? Maglipat tanim lamang ng isa hanggang 2 punla bawat tundos. So, yan naman talaga yung standard halimbawa hybrid rice talaga yung itatanim mo. 1 hanggang 2 tundos lang. Ayan. Sa amin, hindi matansya kung ilan, 2, 3, minsan may 5 pa. Yan, mas maganda talaga yung mechanical transplanter, talagang standard yun 1 hanggang 2 tundos lamang yun. Ayan, so yan tag-araw, tag-ulan. Ayan, 20/20 at saka 20/15. So ayan tama rin 20/15 pagka tag-araw ang gagamitin. Pero pagka halimbawa tag-ulan, wet season, 20/20. Ayan. So, doon na tayo sa pagpapatubig, pagkalipat tanim. 3 hanggang 5 araw ay pagkalipat tanim, patubigan. Ayan. Sa lalim na 2 sentimetro ang palayan. Ayan. Yan po mga ka-hybrid. Lalim ng tubig, 2 cm. Dagdagan ng tubig, ayan, 3 to 5 cm. Ayan. So, ang sabi dyan, unti-unting dagdagan ng tubig sa lalim ng 3 hanggang 5 cm sa panahon ng paglilihi. At pamumulaklak ng palay o habang lumalago ang palay. Bawasan, igahin ang patubig hanggang sa mamasa-masa lang ang lupa 20 days bago mag-anihan. Ayan. Ayos Talagang detalyeng-detalye. Yan po mga ka-hybrid, isa sa mga mahalaga, sa mga hindi pa nakakalam, magtanim ng SL varieties. Ayan. Ito yung makakatulong para po sa inyo. So, dako na tayo sa sunod na part. Ayan mga ka-hybrid, ito na yung pinaka-importanteng part na ating i-reveal. Ayan, pamamaraan ng paggamit ng abono. Ito yung protocol nila. Na ating gagayahin. Sama-sama nating gagayahin ito mga ka-hybrid. Para po dito sa tag-araw, dry season. Ayan. Dami ng abono, kwadrado bawat hektarya. Ayan po. Panahon ng paglalagay. Ammonium, urea, ammonium phosphate, kompletong abono at potash. Ayan. Doon na tayo sa basal, no? Alam natin ang basal is 1 to 6 days or pwede na kayo mag-apply dyan, o yung basal before transplant, pwede na tayo mag-apply ng ayan, 1 sakong 4600, ayan, at 1 sakong 1620 ammonium phosphate. Ayan. So haluan natin ng 2 sakong triple 14. Yan po, para po sa basal application. Doon naman tayo sa ika-15 days, no? Mula lipat tanim. Yan, para sa hindi pa nakakalam, that is a day after transplant. So, yung dust naman, direct seeding po yun, no? Ayan. So, that is 15 that. Ang ilalagay natin dyan is 2 sakong urea at 2 sakong triple 14. Ayan, 14, 14, 14. Ayan po. Ayan. 2 sakong 46 urea at 2 sakong triple 14. Yan po yung pagmimixin natin. Ayan. So, dako na tayo dun sa 35 to 40 days. Between the 35 to 40 days, 2 sako ng urea. Yan, 2 sako lang. Wala na rito. So, dako na tayo dun sa 45 to 50 days ay tayo ay mag-apply ng ayan, 1 sack ng 006. Tsaka itong Planergy 30 to 50 days ml knapsack. 30 to 50 ml pala knapsack. Yan, Planergy.
So, ano nga ba yung Planergy? So, hindi natin din alam yan. So, makikita natin dito kung ano yung Planergy. I-reveal natin yan, no? Kung ano yan, no? Pero, importante dyan ay maglagay tayo ng isang sako na lang, no? 006. Wala nang iba, no? Yan yung ano nila. So, 70 to 75 days Planergy na naman, 30 to 50 ml kada knapsack, flowering siya, no? So, ito yung tinatanong, no? Ating mga ka-hybrid, ka-farmers. Ito yung, ito yung sa tag-araw, no? Yung dami ng nitrogen, 151, at yung 38% is yung potassium, yung phosphorus, at yung potassium is 58. Yan, percent. Yan po mga ka-hybrid. Para po dun naman sa tagulan, ayan. So, kita na yan, o, yan. Para hindi na kayo makita nyo na, screenshot nyo na lang, ay makita nyo yung kanyang protocol sa tag-araw. So, dito na tayo sa wet season. Ayan. So, basal naman, ayan, magkaiba sila. Yung malayo. Yan, lagyan natin. Yan. Basal is 1 sack 4600. 1 sack ng 1620 yung ammonium phosphate. At yung halos same lang. Ng basal nila, no? 2 sako ng triple 14. So, 15 days, 1 sack. Dun sa ano naman is 2 sack. So, bawas talaga ng nitrogen dito, no? Tsaka 2 sako ng triple 14. At dun sa 35 days to 40, 1 sacks to doon 2 sako urea. Tapos dito sa 45 to 50, Planergy na naman. Tapos 1 sack 006. So yan, so bawas urea talaga pagka tag-ulan. Yan po mga ka-hybrid. So ito yung computation, yung 105% na nitrogen na dapat sa tag-ulan. At yung phosphorus na 38% at yung sa potassium is 58%. So, halos same lang. So, nagkatalo lang doon sa nitrogen na ina-apply. Yan po. Kasi nga, bawas tayo ng nitrogen sa tag-ulan dahil nga ang cause is pwedeng magkaroon po ng ang mga dahon at pagtumba ng ating mga palay. Yan po. So, yan. Ayan, nasabi ko na yung dot is day after transplanting. Magsabog ng 20 kilos zinc sulfate sa loob ng 1 hanggang 3 linggo. Pagkalipat tanim, ayan. Kung may kakulangan sa sustansyang ito, paalala, hindi maaaring ihalo ang zinc sulfate sa ibang uri ng abono. Ayan. Ang uri at dami ng abono ay maaaring magpabago ayon sa resulta ng pagsusuri ng lupa o sa rekomendasyon sa inyong lugar. So, yan, no? Mahalaga pa rin talaga dito yung pagsusoil analysis. So, ito ay yung baseline lang nila para po sa protocol. Siguro ay kasama dyan talaga yung pagpapasoil analysis, no? Kailangan talaga importante dyan ng soil analysis. Para po, kung meron po kayo mga technician dyan, maaari din po kayo makipagkonsulta para po sa inyong protocol na inyong gagamitin para po sa 1 hektaryang area nyo mga ka-hybrid. So ito ay isa sa mga i-consider natin na titingnan pa rin natin ng kanilang protocol dito po sa mga SL varieties. Ayan. So doon naman sa sabog tanim, ayan, magsabog ng 18 to 36 kilos ng binhing super hybrid rice na SL bawat hektarya para makasigurado na pantay na pagsabog o paghasik ng binhi. Hatiin sa 8 hanggang 10 bahagi ang 1836 kilos na binhi. Halimbawa, para sa 1,000 metro kwadrado, magsabog lamang ng 2 hanggang 3.5 kilos. Panatiling mamasa-masa ang lupa, sundin ang tamang pamamaraan ng pagpapatubig. Siya mga ka-hybrid, no? Pagsasaayos ng tamang dami ng tanim o populasyon density. Yan. Siguraduhin pantay ang kapal ng tanim sa loob ng 1 hektarya. Bawasan ang makapal at hulipan naman ang lugar na maluluwag o bakante.
itigil o awatin ang pagpapatubig 36 hanggang 41 na araw mula pagpapasabog tanim para maiwasan ang pagdapa ng palay, enhance lodging resistance, at dumami ang soil killers o killers. Pagpatubig na muli 42 days mula pagkasabog tanim hanggang 7 araw bago mag-anihan. Yan. So, hindi lang sa lipat tanim tayo mga ka-hybrid, no? Pati rin po rito sa pagsasabog tanim. Ayan. Pamamaraan ng paggamit ng abono sa sabog tanim naman. Ayan. Ayan, no? So, meron din dito, sabog tanim. Ayan po, tingnan nyo na lang. Screenshot. At, ayan. Medyo may pagkakaiba. Yung Planergy. Yan yung Planergy. Hindi natin alam yan, no? So, ito yung ini-spray siguro to, no? Ayan. So, dito naman sa tag-ulan. Screenshot nyo na lang mga ka-hybrid. Medyo mahaba ang discussion niya, no? So, ayan mga ka-hybrid. At dako na tayo sa susunod na part. Ayan. Ilagay natin. Yan po. Para po sa sabog tanim na protocol. Ayan. Paki-consider din mga ka-hybrid sa mga first time na magsasabog tanim. So kami, hindi kami nagsasabog tanim. At alam naman natin na mahirap magtansya ng sabog tanim. Pag halimbawa, hindi ka pa dalubhasa sa pagsasabog tanim. Kung nakasanayan mo lang is lipat tanim, doon ka sa lipat tanim. Pero halimbawa, na-try mo na magsabog tanim, importante kasi dito mga ka-hybrid, yung drum seeder. Maganda rin yung drum seeder, no? Para po maganda yung spacing ng pagkalalagay ng pagka yung buhos ng drum seeder. Maganda yon mga ka-hybrid, no? Pero wala pa tayo rito. So, sana sa DA, Department of Agriculture, magbigay ng mga mechanical o yung mga magagamit natin sa ating mga pagpo-farm, yung mga para po yung mga tips na pwede natin gawin sa ating area, no? Katulad ng mga drum seeder para po para hindi na tayo mahirapan magsabog o magtansya ng pagsasabog tanim na katulad po nito, no? Lalo na sa mga hybrid seeds, no? Ayan, daw na tayo sa next part. Ayan. So yan mga ka-hybrid, yung last part, no? Pangangalaga laban sa sakit at mga peste. Ayan, mag-spray tayo ng BLB Stopper 20SC laban sa bacterial leaf blight. Ayan. So yan, ano na lang natin, focus natin dito, no? Yan, i-snap ano lang natin para po ay screenshot na lang at kaya na mag-intindi, no? Ayan, no? Ihalo, step, or so yan. Kasi ang BLB stopper is napaka-importante mga kaibigan. Lalo sa mga naninilaw na mga dahon, lalo na mga hybrid seeds. Yan, katulad ng mga longping, yan, inatake po ng mga BLS yan. So, kailangan po natin mag-spray ng BLB Stopper 20SC. Yan po, para po sa magandang pagbulas ng ating mga hybrid seeds rice. Yan. Yan, pag-aani, yan po. Yan na lang po natitira hanggang pag-aani, anihin ng SL Hybrid Rices, 95%. Yan po. So, yan po mga hybrid. Mundi ko may share yung kanilang pamamaraan o yung protocol dun po sa kanilang tanim na mga naging tanim nilang super hybrid rice na mga SL variety. Yan po, makakatulong po sa ating mga ka-farmers, mga ka-hybrid natin na nahihirapan po dun sa mga protocol o ano yung procedure, tamang pamamaraan din po sa pagpapasibol, tamang sa lalagay lang mga punla sa punlaan, pag-apply din ng mga sabog tanim. Yan po ay hindi kailangan madami, pag-alala po sa mga hybrid rice. Yan po. Maraming na lang salamat po. Thank you for watching. Mag-iingat po tayo hanggang sa muli. Don't forget, subscribe to my YouTube channel, hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Muli, mag-ingat po tayo at God bless.